Okay. Oh my God. Oy, bakit? Wala na namang nakasulat. Ano ba yan? Oh my God. Hindi, ito. Anong mas gusto mo? Yung naghahabol ka o hinahabol ka? Mamimili ka lang din sa dalawa. Ano yun? Dali! Ay, teka, Kasi may follow-up question eh. May follow-up kasi. Wala pa naman kami sinabing why ang lalim na nung ano. Dali! Hindi mo naman kasi napaliwanag, may pagpipilian pa pala doon. Siyempre po. Nag-iisip eh. Sorry po. Siyempre po yung hinahabol ako. Mas gusto mong hinahabol. Yes. Sino mas gusto mong humabol sa iyo? Aso o si Sadako? Yun ang tanong. Katakot. Yung ba talaga yung tanong? Sadako na lang. Bakit? Ay, nakakatakot ang aso baka mga Si ganun. Sadako, minamahal mo, hindi ka natatakot. Nakaka-in At love least si Sadako. nakakatakot lang siya, hindi siya Papatayin ka Diba? din sa dako. Mapatay Gagano si ka na, no? Sadako. Ay, no. Di ba? Pag nakita Ay, mo yun. akala ko white lady. At saka di ba, pangarap mong makita sa TV, si Sadako magpapasok sa Lumalabas. Lumalabas sa Pangit. Lalabas ka sa TV. Hindi. Okay. So, itong katanungan. Oh my God. Oh, bakit? Bakit? Parang mahirap. Grabe, parang may... Kanina tinanong sa number 1, anong pinakaayaw niyang ugali sa mga babae? Ikaw naman. Anong pinakaayaw mong ugali sa mga lalaki? O baka sabihin mo, Oh. Hindi ako naniniwala. Nasa ilaw. Anong pinakaayaw mo sa ugali ng mga lalaki? light pure kita. Yamen. Naging Oh. dentista. Anong Ang pinakaayaw mong ugali ng mga lalaki. Tama. Tama, oh. Ang lalaki ulit ng font, ah. malinaw mata ko, no? Hello, 30-30 yan, no? Wow! 2020. Bakit alien? Pakialam nyo. 2020 pala yun. Mali na naman yung briefing sa akin. Sobra lang. Hindi nakikitawa, nag-iisip. Oo, nag-iisip. Ayaw mo kami pansinin, Tama ha? na. Ayaw mo kami pansinin, Oo, ha? sinasadya namin yung Dinadel buying mo time kami, ha? para makapag-isip ka. Kasi yung kanina nakapag-isip din. Oh. So, anong pinakaayaw mo ugali ng mga lalaki? Para sa akin po yung pinakaayaw kong ugali ng mga lalaki ay yung mostly lang naman sa mga lalaki. Hindi ko naman nila lahat. Hindi, lahatin mo. Bait-baitan pa. Hindi, joke lang. Syempre hindi naman lahat. Yung ano lang, yung parang impression mo sa kanila na itong mga lalaki, di ba may gano'n naman tayo? Parang mas tumitingin sila sa physical appearance. Yun. Para sa akin, yun po yung ibang ugali ng lalaki na ayoko. Kasi para sa akin, hindi naman po kasi importante yung physical appearance. Wow. Para sa akin, ang kasi para sa akin, habang tumatagal, mawawala din naman yung ganda, yung gwapo, di ba? Kaya para sa akin, ang pinaka-importante na hanapin mo sa isang tao ay yung ugali. At yung pagkakaroon ng responsibilidad sa buhay, yung kung paano siya makisama sa'yo. Para sa akin, yun yung pinaka-importante na hanapin mo. Kaya, ayun, lagi nating isipin sa buhay natin na hindi lahat dapat tignan sa panlabas na anyo, kundi pati sa panloob. Yun lang man po. Oo. Kaya dapat lahat may dalang ganito. Bakit? Pati yung panloob mo. Tapos dinadissect, yung gano'n. Ugali. Totoo naman yun, hindi yun ang pinakamahalaga. Pero mahalaga yun, ha? That's why we give importance to our skin. Yes. Diba? Yung Self-care. hindi natin pwedeng sabihin hindi siya mahalaga. Mahalaga siya. Kaya nga Mahalaga bibili ka ng talaga makeup eh. Kaya nga naghihilamos ka eh. Yeah. Diba? Bahagi yan ng hygiene. Ganda Bukay yun ng ang- aesthetic. Eh, yan ang unang nakikita sa'yo, eh. Yeah. Diet. Maganda siya for your own being. Na dapat talagang presentable ka lagi sa ano. Though, tama Sa ka inyo nga, na yun, hindi yan oo. ang pinaka-mahalaga sa life. Thank you very much, Arnaline Cruz. Thank you, Sex Babe number 2. At ngayon tanungin natin kung ano masabi niya. Dorado Jack Roberto. What's up, Madlang People? How are you? Shoutout ka lang din pala yung mga kaibigan ko from Team Wheel Tech, Boss Roscoe Dulio, Joy Dulio, tsaka si Richie Sese. Yung mga mahilig sa motor. Sila, MC, ba? Gustong kumuha.
Si MC talaga yung tinuro. Anyway, yan guys. Si MC yung kaibigan mong hindi naman marunong magmotor at di nagmumotor pero nakailang bili na. Naririnig ko. Ay, oo. Namimigay Tsaka, ng motor. tsaka lagi ka may paraffle kasi pag may oo, motor. oo. Yes. Pag Christmas party sa mga empleyado, Oo, yeah. tama. Kaya ba't tawag sa'yo, suki? Sorry, MC. Anyway, hi Arnaline Cruz. Po. Kamusta ka? Okay lang naman po. Ngayon medyo nakakatanggap ako ng slight bashing sa nung nakaraan. Bakit? Pero, dahil po dun sa tourism management. Okay na lang hindi ko yan. na What did you Isipin learn yun. from that Oo. experience? Pasensya na po Dapat kayo. meron kang natutunan sa ganung Meron po. karanasan. Siguro po kasi talagang masyado na akong na-overwhelm noon at hindi ko na paliwanag yung gusto ko talagang ipaliwanag sa inyo. Pero yung natutunan ko po noon talaga dapat sabihin mo yung gusto mo sabihin. Hindi ko po kasi talaga siya nasabi. Kaya, ayun po. Pero alam mo. Opo, alam ko po talaga yung gusto kong sabihin noon. Pero, kaya ako nasabing Pilipinas. Kasi po, parang pinag-aaralan, yung pinaka-major na pinag-aaralan namin at naalala ko lang is yung Pilipinas na pinag-aaralan yung iba't ibang sektor ng ating bansa, yung mga kultura, tradisyon, yung mga delicacies, and also yung economy ng bansa, ng isang bansa tulad ng Pilipinas and also ng ibang bansa. Kaya ko po nasabi ng buong mundo. Kasi alam mo, ang maganda nating maano dito, yung naging epekto niya sa mga mag-aaral, di ba? Yung tatanungin mo yung sarili mo, kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya, alam nyo nga ba ang kurso nyo? Kasi sa maraming pagkakataon sa Showtime na marami kami nakakausap ng estudyante, kahit Dean's Lister din, na katulad mo, na hindi alam yung ibig sabihin ng acronym ng school, hindi paliwanag yung kurso. So, fault ba ng estudyante o may fault ang sistema at antas ng pag-aaral at edukasyon sa Pilipinas? Yun ang mas mahalaga nating pag-usapan. Bakit ganun yung mga nakakausap nating estudyante? Hindi nila maipaliwanag ang kurso nila at hindi nila alam ang ibig sabihin ng acronym ng kanilang mga paaralan. That is the more alarming issue na dapat pag-usapan natin. Totoo, Diba? agree. Lalo na, kasi nga, di ba, flex natin na Dean's Lister ka. So, pag ganun, may ine-expect talaga sa iyo yung tao. Yes. Di ba? So, Tama. may maganda ring maidudulot yan sa iyong Opo. karanasan. You take the good, di ba? You let go of the Yes. bad. But you must learn from this experience. Yes po. Agree. Thank you so much po. Okay. Yes, Yung tuhod mo, kamusta? Yung tuhod ko po ba? Sorry. Joke lang. Yan, masakit po pa rin yung tuhod ko. Pero, tinitiis ko pa rin. Alam mo, kung nandun ako, sasaluhin kita. Hindi ka na masasaktan, hindi kita bibitawan. Sayang. Hindi mo nga nasayaw yung choreo mo kanina. Halika na rito. Natapos na yun eh. Wala namang tampo. Inamin naman ni Jack. Babawiin daw ni Jack. Babawi daw, babawi. Ayusin na natin Babawiin daw ni to. Jack next week. Dinagdagan mo pa ng obligasyon yung sarili mo, sasapo ka pa ng mga lalalagda, Ayaw ng mo mga na. nadadapa. Baka naman. Bawi ako, Vice. Babawiin daw ni Jack. Sige, baka may sasabihin. Babawi, bukas ba? Sasayaw ka? Wala kami kasi bukas eh. Hindi, Sunday buwan. Baka may dadagdag ka pa, Papa Jack. Si Papa Jack. Si Papa Jack yan. Jack, baka may sasabihin ka pa. Ayun, alam mo yung height mo, advantage mo yan. Yung eyes mo ang ganda, yung teeth mo. Alam mo yung sinasabi mo na tumitingin sa kalooban, tama ka ron. Hindi sa physical appearance. Kasi mas mahalaga na kilalanin mo yung tao, magkapalagan ng loob, para mas tumagal yung relasyon nyo. So bakit hindi nagtatagal ang relasyon? Hindi ba kayo naging magkakilala? Hindi nyo ba talaga nakilala ang isa't isa? O nagkamali kayo ng pagkakakilala sa dun sa taong inakala mong kilalang-kilala mo? May masasabi ka ba doon, Jack? Overtime na, oh. We love you, Jack! Maraming salamat, Thank you. Jack! At sa ating exhibit number 2, Arnaline Cruz.